Matutunghayan po natin ngayon ang kwento ng isang karaniwang tao na may taglay na di pangkaraniwang hangarin na makatulong sa kanyang kapwa. Si kapatid na Alex Asuncion ay kinilala bilang isang bagong bayaning Pilipino. Alamin po natin ang kanyang kwento. Hindi mo kailangang mamatay para sa bansa mo upang maging isang bayani. Kailangan lang na iukol mo ang iyong puso sa mga nangangailangan, sa mga mahihina at naaapi, at maging isang modelong Filipino. Ito ang mga salitang binitiwan ni kapatid na Alex Asuncion, isang bayaning OFW. Ang kwento ng kanyang buhay ay pumukaw ng interes ng marami at nalathala sa iba't ibang mga pahayagan at magazine. Taong 1979, si kapatid na Alex ay nagtungo sa gitnang silangan sa layuning makasumpong ng higit na magandang kapalaran para sa kanyang sambahayan. Ang una kong position doon ay project secretary. Dahil sa kanyang kasipagan, ay naging mabilis ang pag-angat niya sa kumpanyang pinaglilingkuran. Ang pagiging matulungin niya lalo na sa mga kapatid sa iglesia ay naging daan upang siya ay italaga ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa isang natatanging gampanin. Atas mismo ng pamamahala nung ibigay sa akin yung tungkulin na yan na magkaroon ng legal advisor ang mga kapatid sa gitnang silangan. Nung wala na kami matulungang mga kapatid, doon na kami nag-reach out sa mga tagalabas. At dahil dyan ay nagkaroon kami ng mga bisita, nagkaroon kami ng pagkakataon na maanyayahan namin yung mga tinutulungan namin, nakarinig sila ng mga aral ng Iglesia ni Cristo, eventually naging kaanin sila ng Iglesia ni Cristo. Ang kapatid na Alex, nung dumating ako dyan, ay siya yung Pangulong Diakono namin ng lokal. Unang Pangulong Diakono namin. The course ng pagsasama namin, marami akong nakikita ng mga doon sa bahay niya pag pumunta kami sa gawain. May makikita kami iba't ibang tao, pero hindi mga kapatid. Makikinig ng mga aral. Sabi ko, sino-sino mo ngayon? Nagpapatulong para tulungan sila sa labor, tulungan sila sa mga problema nila sa kumpanya nila, sa mga compensation nila, hindi sila payagang mag-exit, binabago yung kanilang mga kontrata. Doon ko nalaman na si Ka Alex pala ay isang, what do you call this, servant, public servant. Minsan ay nakikita ko, nagle-lecture tungkol sa labor law. Yun talaga yung adhikakin niya. May ituro sa lahat ng nagtatrabaho sa bansang yan, mga Pilipino, kung ano yung karapatan nila bilang mga workers. Na huwag matakot. Maganda yung ginawa niya na i-translate niya sa Pilipino yung labor law at ini-explain niya. Wala akong alam tungkol sa batas, pero dahil sa aking trabaho, na nasa HR ako, personal manager ako, kailangan kong magbasa ng batas dun sa bansang yon at talagang ininterpret ko hanggang sa, gagawa ako ng isi-simplify ko ito para maintindihan ng mga kababayan natin. Nakita ng POAA yung mga ginawa kong mga leaflets na, mayroong isang Pilipino na nagpapaliwanag. Kinuha nila yon at ginamit na leaflets ng mga outgoing OFWs dito sa Pilipinas. Ito'y lalong nagbukas ng mga pintuan upang makatulong siya sa mga kababayan nating OFW o Overseas Filipino Workers. May mga stranded na Filipinos na nandoon na lumapit sa akin. Yung iba't ibang problema nila, tumakas sila sa kanilang mga employers dahil sinasaktan sila, hindi binibigay ang kanilang mga benepisyo. Hindi ka pwedeng umalis ng bansa kung wala kang exit clearance o exit visa from the government, from the company. Government. Kaya nandun lang sila, stranded sila. Sa abot ng makakaya ni kapatid na Alex ay ginawan niya ng paraan na mailapit sa mga kinauukulan upang makauwi ang daang-daang mga na-stranded na OFWs na naging miserable ang kalagayan sa bansang yon. Tinunuhanan ko sila ng ticket sa Pilipinas galing mismo sa lugar ko. Nakipag-communicate ako sa DFA. Bulto-bultong tickets ang dumating at ipinagkatiwala nila sa akin. Sa ginawa niyang kabayanihan, siya ay binigyan ng parangal dito sa ating bansa
bilang Bayaning Pilipino sa taon ng bagong milenyo, Gawad Henry Lopez Jr. noong taong 2000. Bago pa man niya natanggap ang pagkilalang ito, ay nakuha na niya ang parangal bilang ang bagong bayani noong 1994 dahil sa kanyang pagsusulong ng advokasya para sa tama at makataong pagtrato sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Lalo pang naging matunog ang pangalan ni kapatid na Alex sa kalipunan ng mga OFWs at dumami pa ang lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong. Nalaman ng pangalan ko ng iba't ibang organisasyon, mga iba't ibang tao sa meron na galing sa Hong Kong. May natangkap akong sulat kay KRD na sabi niya, gagawin natin ito, gagawin mo ito, huwag kang kukuha ni isang sentimo na bayad sa mga magpapatulong sa iyo. Sinumpang ko yun sa Diyos at sinabi ko kay KRD, hindi pa ako tatanggap. Merong tatlong Filipino naging milyonaryo dahil sa nanalo sila sa korte, ang nakuha nilang pera ay katumbas ng milyon. Ni isang pang Pepsi, ni isang pang gasolina, wala akong kinuha. Bakit hindi kayo kumuha? Hindi. Panata ko na po yan. At yan ang turo sa amin dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Regalo namin po yan sa inyo. Nangyari yun siguro dahil mangyayaring para maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang nun talaga lumapit siya sa Iglesia. Lumapit siya mismo sa araw ng aming pagsamba. Yung taong yun bago siya makulong. Nakikiusap siya. Narinig na niya ang Iglesia ni Cristo na tumutulong. Dito'y napag-alaman ko na mahigit 1,000 OFWs ang kanyang natulungan sa iba't ibang pamamaraan sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga OFWs ay tinaguriang mga bagong bayani dahil sa kanilang ambag sa pagsulong ng ating ekonomiya. Subalit hindi madali ang kanilang pinagdaraanan na sila'y malayo sa mga mahal sa buhay at sa sariling bayan. Subalit ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay may pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Ang ating Panginoong Diyos ang nagpapalakas sa amin, sa aming mga ginagawang paglilingkod. Malayo man kami sa piling ng aming mga pamahal sa buhay, malayo kami sa mata ng pamamahala. Pero damang-dama namin, napakalapit sa amin ang Diyos. Napakalapit sapagkat ang aming mga pagsamba mabiyaya, sapagkat nandyan lang sa tabi namin ang ating Panginoong Diyos na sinusubaybayan kami. Ipinagpapasalamat niya sa Panginoong Diyos na mahaba man ang panahon na siya'y nahihiwalay sa kanyang sambahayan, subalit na malagi silang matatag sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ng miyembro ng kanyang sambahayan ay may tungkulin sa iglesia. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, higit niyang ipinagpapauna ang kanyang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan ang hindi ko isinuko, ang aking pagiging Iglesia ni Cristo at ang pagtupad ko ng aking tungkulin. Sapagkat yan, nung nasa abroad ako, yun ang unang-una, yun ang foremost, yun ang unang-una kung hindi baling ma-late ako sa aking mga appointment, basta on time ako sa aking pagtupad at nandun ako mismo sa araw ng aking pagtupad. Sabi ko nga sa kanya, paano niya nagagawa eh? Kasi, pangulundya ako nung siya ng lokal. Napakarami namin doon. May hanap buhay pa siya. Yun ang aking sekreto kasi hindi alam nila na ang aking pagtupad ng aking tungkulin ang nagbibigay sa akin ng ganitong mga biyaya. Bagamat ang bansang kinaroroonan niya ay kilalang mapanganib para sa mga dayuhan, subalit buong giting niyang isinusulong ang advokasya para sa kapakanan ng kapwa Pilipino. Malakas ang loob ko na gawin ang mga bagay na ito, bagamat bawal yung pinupuntahan ko sapagkat meron akong kasangga, meron sumusubaybay sa akin, meron akong Diyos. Nung panahon na yun, nung nagpunta ako sa abroad, wala pa namang award-giving bodies. Wala, basta tulong lang ng tulong. Mararamdaman niyo yung fulfillment kapag ikaw ay nakatulong sa oras ng pagsamba, nare-recall mo yung mga nagawa mo at ipinagpapasalamat mo sa Diyos, ibinabalik mo ang kapurihan sa Kanya sapagkat hindi mangyayari yun kung hindi niya ginawa para sa akin.
Dahil sa hindi matatawarang kagitingan at kabayanihan, umani pa ng maraming mga parangal si kapatid na Alex Asuncion. Bukod sa gawad na ang Bagong Bayani noong 1994 at Bayaning Pilipino sa taon ng Bagong Milenyo noong taong 2000, ipinagkaloob sa kanya ang Presidential Award noong 2008. 31 natatanging Pilipino at iba pang individual at organisasyon mula sa ibang bansa ang pinarangalan ni Pangulong Gloria Arroyo sa Rizal Hall ng Malacanang Palace. Ang Presidential Awards ay may iba't ibang kategorya. Isa na rito ang Banawag Award. Ang Banawag Award ay ginagawad sa mga Pilipino para sa kanilang kontribusyon na nakapagdulot ng pagbabago sa isang sektor o komunidad sa Pilipinas o nakapagsulong ng mga karapatan at pag-unlad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Nakapanayam namin ang isa sa mga 2008 Banawag awardees. Siya si Alex Asuncion. Nakamit din niya ang Hall of Fame OFW Achiever of the Decade Award. Siya ang kauna-unahang OFW na ginawang labor attaché sa bansang kanyang kinaroroonan. Siya ang unang Pilipinong may pinakamaraming national recognitions patungkol sa larangan ng mga OFWs. Naalala ko, tumatayo ang aking balahibo. Minsan nga, tinatanong ko bakit ko nagawa yon? Alam ko, may guidance ng Panginoong Diyos. Dahil hindi magagawa yon ng isang pangkaraniwang tao o isang Pilipino na walang gabay ng ating Panginoong Diyos. Taong 2012, si kapatid na Alex Asuncion ay itinalagan ni Pangulong Noynoy Aquino bilang miyembro ng governing body ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Isang taon kong pinagpanata itong position ko dito sa POEA. Wala akong nilapitan, wala akong kinuhang padrino na mag-sponsor po sa akin. Nasa kapili ako, nag-aakay kami ng mga tao noon. Sinasabi na, Alex, sinabi ni Pinoy, kayo ang napili. Kaya ang power of panata, yung devotional prayer, napaka-importante. Pag panata mo yan, sampalatayanan mo yan, mangyayari yan. Ang aking laging sinasagot pag ako'y nagpupunta sa Central, Alex, may award ka na naman. Sabi ko sa kanya, kay Ka-RD nung nabubuhay pa, dahil ako po isang iglesia ni Cristo. Sapagkat lahat ng maginawa ko para sa kapwa, para sa mga OFW, para sa mga kapatid, ay galing yan sa tungkulin na inatas sa akin ng pamamahala. Tulad ng mga panata ko, tulad ng mga laman ng aking mga panalangin, lalo akong magiging masigasig sa aking tungkulin, patuloy ako maglilingkod hanggang sa aking kamatayan. Sa mata ng sambayanan, siya isang tunay na bayaning Pilipino. Subalit, bilang isang hinirang ng Diyos, batid niyang siya'y isang abang alipin na tinupad lamang ang kalooban ng Diyos na itinuro ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. At ang gayon ay naisa sa katuparan ng mga lingkod ng Diyos, sapagkat bumubukal sa kanilang puso ang dalisay na pag-ibig sa kapwa. Alex Asuncion, dangal ng ating bansa. Subalit, ang higit kong ikinararangal sa kanya ay kapatid ko siya sa Iglesia ni Cristo. Sa ibabaw ng mga pagkilala at karangalang nakamit ni kapatid na Alex Asuncion, ang higit na ikinararangal niya ay ang pagiging kaanib niya sa tunay na pananampalatayang ikapagtatamo niya ng kaligtasan. Minsan pa'y nahayag ng mga tunay na hinirang ng Diyos magkakaiba man ang karanasan. Ang bawat isa ay may maningning na kasaysayan ng paninindigan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos.